Yon, ulitin natin. Ayun. Thank you, Lord. Praise God. Amen. Ulitin natin. So, napag-usapan natin yung submission, kung saan pinili ni Father, sabi niya sa word, Son, you go down. I will make you a body, you become a human being. Iwan mo ang pagiging Diyos mo, ang pagiging immortal mo, magiging mortal ka. And you will die for these people as an offering. Sabi niya, okay po. Pero, remember that He is immortal. He never, at any time in His life, become mortal. He doesn't know what death means. He hasn't experienced it because He's God. He's immortal. He doesn't die. But this time, the Word became flesh. 1 John 1:1. The Word became flesh. The Word was God, and the Word was with God. So in the beginning, the Word is God. The Word that became flesh is Jesus, because Jesus and the Word is the same. So, ang magkaiba lang nila sa umpisa ay the Word is immortal, but Jesus is mortal. Sa umpisa, nung ipinanganak si Jesus. Pero nung nag-resurrect na si Jesus from death, He gave back His life, no? He had His life was given back to Him, baliktad. His life was given back to Him. Jesus, after the resurrection, is now immortal and God. Kaya sa tinawag, Son of Man, Son of God. Nagets niyo po ba yun? Hallelujah. Okay. Praise God. Okay, nakuha na. So, alam niya, sinabi sa kanya ang buong proseso. Umuo siya. Nagpasako. He was God, but when He came down, He became human being, not God. When He was birthed here on earth, nung ipinanganak siya sa lupa, He became a human being. He was no longer God. And is no longer immortal. He became mortal. Hindi na siya immortal, naging mortal na siya. So, as a human being, He is subject to the law. Kailangan niyang gawin ang law. Tuparin ang law sa buhay niya. Because that's one of His mission, to fulfill the law. Where no other human being can do. Ang word lang that became Jesus. So, sinless siya. Kaya natupad niya ang batas. But in the Gethsemane, when the sin of the world was placed on Him, na-torment siya. Kasi, He never knew sin. Tapos, nilagay sa kanya sa Gethsemane, in the Garden of Gethsemane. Kaya sabi niya, please pray with me. Pero ang tao, hindi makapag-pray. Kasi ganun nga tayo karupok. So, that was submission. Sabi niya, Father, hanggat kung hindi mawawala ang sorrow na ito ng judgment, unless I drink it, then let your will be done. Pero sinabi niya yun, pangatlo na sa kanyang conversation. Sa umpisa sabi niya, if you can remove this cup, but not my will, but your will be done. Kasi sobrang bigat, sobrang nakatorment ang kasalanan natin sa kanya. He kept on, he continued, kahit na-betrayed na siya, kahit iniwanan siya ng kanyang sariling mga disciples, tinuruan niya.
Pagdating sa obedience, He demonstrated His love to the Father. He showed us His love, how much He loved, how much He obeyed God's commandment, even when it hurts. Nasaktan din siya, pero tinuloy niya sapagkat mahal niya ang Ama. So, pinakita niya sa atin yun. And in His prayer, sa John 17, sabi niya, I ask, Father, that where I am, these that you have given me, these people that you have given me, will be with me wherever I am. Pinili niya tayo. Pinili niya tayo. Sobra. Ganyan tayo kamahal ni Lord. Sabi niya, Father, okay, but you still have to obey. Saying, yes. Kaya nung hinagupit siya, hindi siya nagsalita. Because He knows what's at stake. Alam niya ang kapalit. Alam niya yung kapalit. He obeyed. Kahit na masasaktan siya. Pagdating sa loyalty, dinemonstrate niya ang kanyang loyalty to His promise. Dinemonstrate ang loyalty sa kanyang sa pangako niyang binitawan. Dahil nagbitaw siya ng pangako sa atin, hindi katulad natin, na nagbitaw tayo ng pangako, kapag tayo nasasaktan o nagigipit, anong sabi natin? Sis, kapatid, pasensya na, may pinagdadaanan lang ako, hindi ko na magagawa ito. Nakalimutan na natin ang mga pangako. Ang ating mga pangako ay napapako dahil lang sa ating mga pinagdadaanan. Ganyan tayo karupok. But si Lord, pwede naman niyang sinasabihin na, ayoko na, kayo na lang dyan. Masyadong masakit. Pero dahil sinabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you. He went through the pain. He was loyal to His promise. He was showing us that there is nothing can stop Him from fulfilling what He promised to us, as it is written in the Bible. Ang ganda, no? Alam mo, pagka naisip ko yan, sabi ko, ang grabe talaga ang pagmamahal ni Lord. Grabe ang kanyang ginagawa para sa atin. Grabe ang kanyang pangako. Ang kanyang mga salita. Hindi natitibag. Kapag sinabi niya, sinabi na niya. Pinatunayan niya yan sa cross. Because He said it. Because He said yes to you and to me. So bakit hindi mo mapatunayan yung yes mo kay Lord? Hindi po ba? Hindi ka pa naman pinalo. Hindi ka pa naman hinagupit. Tinanong ka lang ni Lord kung sasama ka sa Kanya, kung magtitiwala ka. Sabi ng Lord, nasaktan ako eh. Sino nakit sa'yo? Di ba ikaw din? Kasi ayaw mong sumunod? Yun ang problema natin. Si Lord ayaw kanyang saktan. Lahat ng pananakit kinuha na niya. Tinanggap na niya. Ginawa na niya pagpapako. Bakit pa natin sinasaktan ang ating sarili? Sa pamagitan ng paggawa ng mali. Kasi ganun tayo karupok, parang hindi pa enough yung ginawa ni Jesus. Gusto pa natin. Alam mo, pagdating sa pag-ibig, sinasabi natin sa mga mahal natin sa buhay, kahit ikamamatay ko. Grabe, di ba? May mga ganong kataga. Kahit ikamamatay ko, hindi kita iiwan. Sa bago lang yan. Katagalan, hindi na rin. Magiging marupok na rin tayo. Kasi hindi tayo consistent. Pero si Lord, consistent. Kaya maging loyal tayo sa Kanya. Kasi pinrove niya ang Kanyang pag-ibig sa atin.
na hindi magmamaliw. At ang kanyang mga pangako, hinding-hindi mawawala. Gagawin niya sa iyo, gagawin niya sa akin, hangga't nagpapasakop tayo sa kanya. Protektahan ka ng Panginoon. Dahil ikaw ay kanya. O, naging maliwanag na? Praise the Lord. Kaya ang ganda ng katagang ito. Loyalty, huwag niyong kalimutan. For where you go, I will go. Sabihin mo kay Jesus to, Lord Jesus, where you go, I will go. Where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and the Father in heaven will be my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. I promise, nothing can separate us. But, Lord, don't leave me alone. And God will not leave you. Ang ganda nito sinabi ni Ruth. Pero hindi ibig sabihin, magpapakamatay ka. Ang ibig sabihin nun ay iwan mo yung mali mong gawain. Iwan mo ang mali mong kaisipan. Ang bulok mong kaisipan. Na ako, gawin nyo na lang sa akin to. Ako na lang, ako lagi. Ayaw mo disiplina. Gawin mo ang salita ng Diyos. Dahil yun ang nagpi-please, yun ang nagbibigay ng, you make Jesus smile when you do what He says. You make Him smile. Pero, kapag hindi, kung gagawin mo lang ang gusto mo, karoon ka ng evil thinking, ayaw niya ng ganyan. Okay. So, we go to the supreme. So, alam na natin yung submission, alam na natin yung obedience, alam na natin yung loyalty. Now, we need to know gaano kalaki si God. Supreme over all. You have to understand how big God is. Gaano kalaki si God. Praise God. Colossians 1:15-20. Christ is the visible image of the invisible God. Siya ang nakikitang imahe sa Diyos na hindi mo nakikita. He is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation. For though through Him, God created everything in heavenly realm and earth. He made the things we can see and the things we can't see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in unseen world. Everything was created through Him and for Him. He existed before anything else. He holds all creation together. Ganon si Jesus. Ang itsura niya represent imahe ng invisible God. Nagpakita ang invisible God in the image of Jesus. At supreme siya sa lahat ng creation. Bakit? Bago siya naging tao, nag-exist na siya as a word. The Word of God. Yan ang tawag kay Jesus sa book of Genesis, the Word of God. Makikita niyo dyan sa John 1. No? John 1:1, ang sabi, the Word of God became flesh. No? In the beginning was the Word, and the Word became flesh. Diba? And dwelt among us. The Word is God, and the Word was with God. So He existed. Nandito na siya bago pa na-create ang lahat ng bagay. Kaya supreme siya over all creation. Kasi siya ang nauna. At ginawa ang lahat ng bagay through Him. Bakit through Him? Kasi word nga siya eh. Siya ang salita ng Diyos. Kaya pag sabi ni Lord, let there be light. Si Jesus yun. Nag-create ng light. Na-link mo ba?
Ang Word, wala siyang image. Word lang siya eh. Anything that you can imagine and put into words, that is Jesus. Because He is called Word. Kaya pag sinabi ni God, let there be firmament, si Jesus yun. Kasi siya ang yung salita ng Diyos na tumatawag sa bagay na gustong likhain ng Panginoon. So si Jesus yun. Kaya sabi dito, He made the things we can see and the things we cannot see. Sa pamamagitan ng salita, kung saan si Jesus, ginawa niya ang mga bagay na nakikita ng mata at ang mga bagay na hindi nakikita ng mata. Meron bang mga bagay na hindi nakikita? Oo. Ano yun? Thrones, kingdoms, rulers, authorities in unseen world. At ito, nararamdaman din natin na meron. Kayo nga, lagi niyo sinasabi, meron dito, meron akong nararamdaman. O, di ba? Mahilig kang makiramdam. Kasi yung pakiramdam, alam mo na merong nag-i-exist. Di ba? Alam mo na merong another entity. Kasi nararamdaman mo pero hindi mo nakikita. Oh, dito sa scripture na ito, pinatunayan that they exist. Yung mga nagpaparamdam na hindi nyo nakikita. Totoo nga. Eh, sabi niya, everything was created through Him and for Him. Para din sa Kanya ang kinreate ni God. He existed before anything else. And He holds together all creation. Siyang may hawak ng lahat ng creation. Bakit? Dahil siya ang Word. I pray na unawaan ano yan. So, isa-isahin natin, no? Mamaya, isa-isahin natin yan. Ituloy muna natin pala ang scripture kasi 15 to 20. Pinakita natin ng 17. So, 20:18. Christ also is the head of the church, which is His body. He is also the Word also. When He became human being, He became the head of the church. He is the beginning, supreme. Again, dalawang supreme ito ha. Supreme all creation and supreme over all from the dead. From those who rise from the dead. Oh, siya din ang supreme sa lahat ng bumangon mula sa kamatayan. Siya ang pinaka-supreme. So, He is the first in everything. Nauna siya sa lahat. O, di ba? Kaya parehas lang. Sa 16, sabi niya, and through Him, God created everything in heavenly realms. Dito naman, sabi niya, He is the first in everything. Iisa lang ibig sabihin nun. Siya ang una lagi. Verse 19, for God in all His fullness was pleased to live in Christ. So, dito sa verse 19, makikita mo that the three Godhead is in the body of Jesus Christ. Father, Son, and the Holy Spirit. The fullness of God is in Jesus. Ito yung sinasabi sa John 14:23. If those who love me obeys my commandment, my Father will love him, and we will make our home in each one of them. That the fullness of God, the triune being, Father, Son, and the Holy Spirit, can live in this body. Kasi in example yan kay Jesus. The fullness of God is living inside the body of Jesus. Kaya pagdating mo sa John 14:23, sinabi niya, pwede rin mangyari sa atin if we obey His commandments. Wow, ang ganda. Are you excited? I'm beginning to get excited. And through Him, God reconciled everything to Himself. Siya din ang connection, siya ang tulay ng lahat patungo sa Ama. Kaya sabi ni Jesus sa John, no one goes to the Father except through me. And no one comes to me except when the Father gives them to me. O, di ba? Tulay siya ng mga taong gustong iligtas ng Panginoon. Dinala kay Jesus. Para dumaan sila kay Jesus as a door at pupunta sa Ama.
Kaya walang makakapunta sa Ama nang hindi tutulay kay Jesus. At walang pupunta kay Jesus, walang makakalapit kay Jesus unless si Father nagdala nun. Wow! Mabigat ba? Nasa Book of John po yan. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood at the cross or on the cross. He made peace in heaven. Pinaglapit niya ang langit at lupa. In everything in heaven and on earth. Pinaglapit niya by His blood. Kaya nakakapag-pray tayo by the blood of Jesus Christ of Nazareth. Nakakapag-pray po tayo. Kasi He is the peace that connects us to the Father. O, di ba? Kaya direct na ang ating prayer. O, naunawaan. I pray na unawaan nyo yan. Hallelujah. Okay, wala pa ring tanong, so tuloy lang tayo. So, yung Colossians, ganito yan. Isa-isahin natin. Dapat sabi na, supreme over all creation, di ba? Ito sabi, He existed before anything was created and is supreme over all creation. Bakit siya supreme over all creation? Kasi He is the invisible image of God. Kaya supreme siya. In the spirit ito, we're talking about spiritual things. The invisible, the visible image of God siya. No? Hindi invisible. God is invisible. The Father is spirit. John 4. The Father is spirit and is looking for someone who will worship Him in spirit and in truth. So, dahil spirit si Father, walang body si Father, invisible, hindi mo nakikita. Kaya si Father, no one has seen Him at any time. Wala nakakita kay Father. Why? He is holy. Pag nakita mo siya, patay. Patay ang unholy. Kahit angels, hindi nakita si Father. Nung ipinanganak si Jesus, doon lang nila nakita. Ganun pala ang itsura ni Father. Kaya He is the image, the visible image of the invisible God. Okay. Ay, nasaan na yun? Pangalawa, He made both invisible world. Ano yung invisible world? At saka visible realm or visible world. Invisible world, hindi po ito langit. Okay? Hindi langit. Anong ginawa niya? Thrones and kingdoms and rulers and authority in the unseen world. Hindi ito langit. And the visible realm, the earth. Okay. Ito, tingnan natin sa ibang, sa next slide. Ang Colossians 1:15-20 ma-explain in our wrestling with the spirit in the air. Tingnan mo. Ephesians 6:10-12. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the scheme of the devil. The devil is a spirit. For we do not wrestle against flesh and blood. Tama? Pag sinabi mong flesh and blood, tao. Against the scheme of the devil, but the devil is not flesh and blood. So, ang kaaway natin hindi tao. Ano? But against rulers, against authorities, against the cosmic powers over the present darkness. Yon. Yun yung invisible world, thrones and kingdoms. Ito yung sinasabi. Okay. Kinreate yun. Sila din kinreate ni Jesus. Okay. Against the spiritual forces of evil in heavenly places. So created din sila ni Jesus. Hallelujah. Praise God. Isaiah 54:16-17. Behold,
Sabi ni God, sabi ni Jesus, I have created the blacksmith. O, si Lord na nagsabi, who blows the coals in the fire, who brings forth an instrument of his work. And I have created the spoiler to destroy. Si God din nag-create ng destroyer. Nag-create siya ng blacksmith. Nag-create din siya ng destroyer. Pero itong promise niya, no weapon formed against you shall prosper. Kahit kinreate niya ang mga yon, kapag nasa ilalim tayo, nagpasakop tayo kay Jesus, no weapon forms against you will prosper. Walang anumang paggamit o mga bagay na gagamitin laban sa iyo, sandatang laban, gagamitin laban sa iyo in the darkness will prosper. And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. Kahit na ang weapons ay words, kinondem ka, kinurse ka, sabi niya, you shall condemn. I-stop mo lang yan. Sabihin mo, I do not accept what you're saying. I cancel the assignment of the enemy through your words. Iko-condemn mo lang yung sinabi, hindi yung tao. Yung sinabi, hindi yung tao. This is the heritage of the servant of the Lord, and the righteousness is from me, says the Lord. Pero kailangan dito, righteous ka. Kasi and the righteousness is from me. Mula sa akin ang kanilang katuwiran. Kailangan ikaw ay matuwid na tao sa pamamagitan ng pagsunod ng batas ng Diyos. Okay? Wala pa ring tanong? Wala. Okay. Okay, ito naman. From verse 18 to 20. Christ also the head of the church, which is his body, and he is the beginning, supreme over all, who rise from the dead. Supreme over all. He is supreme over all. Bakit siya supreme over all? Sa mga taong bumangon mula sa kamatayan. He is the head of the church. So kung mag-gather tayo, kahit anong pangalan ng church, pag nag-gather yan, ang head niyan, si Christ. Because you are gathered in His name. Pero kung pasaway ka, at sinasabi mong our head is Christ, mukhang malabo. Kasi wala kang pagpasakop. Hindi si Christ ang head mo. Lahat ng, kung under ka ni Christ, dapat sumusunod ka sa salita niya. Sinusunod mo ang kanyang mga batas. So may mga churches na, although ginagamit nila ang salita ng Diyos, their head is not Christ. As long as they do not obey the commandments of God, they do not do what God says, their head is not Christ. Pangalawa, is the first in everything. Una siya sa lahat. Ayan, so He is the first in everything. Dahil siya ang unang muling nabuhay sa lahat ng mga nabuhay. Sa lahat ng mga nag-resurrect. The fullness of God lives in Him or lives in His body. Lives in Christ's body. Kaya siya supreme dito sa mundong ito. We are now talking about earth. Kanina, we're talking about the spirit realm. Kaya ngayon, He's also supreme sa earth, sa physical realm. Kahit na nasa earth na siya, ang fullness ni God ay nasa Kanya. At pang-apat, through His salvation comes, through Him, salvation comes, and there is no other name by which we can be saved. Ayon. Pang-apat, He has the name above all names. And there is no other name by which we can be saved. Only by the name of Jesus. Lahat ng ito nangyayari sa mundo. Okay? Sabi ko, hindi umabot. Ano ba? Fake news naman pala si Ate Liza.
Okay. From 18 to 20, verse 18 to 20 ng Colossians 1, ito ang supremacy of Christ on earth. From verse 15 to 17, the supremacy of Christ in the spirit realm. So both spiritual realm at saka physical realm, supreme si Christ. Hello, naunawaan nyo? Amen. Amen po. Amen po. Okay. Amen po. Amen. Amen. Thank you. Praise God. I pray na naunawaan ninyo. Now, dahil supreme siya sa spirit realm, supreme siya sa physical realm, He is the God of all authority. Kaya sabi ni Jesus sa Matthew 28:18, and Jesus came and spoke to them saying, nung nag-resurrect na siya, all authority has been given to me in heaven and on earth. Ang tanong mo, bakit dati ba wala? Di ba anak siya ng Diyos? Nung siya ay word, siya ay Diyos. Siya ay immortal. Pero nung siya ay nagiging Jesus, nung ipinanganak siya sa mundo, nagiging from immortal to mortal, naging mortal siya. Kailangan muna niyang sumunod, magpasakop, sumunod sa utos ng Diyos, no? Gawin ang plano ng Diyos, at kapag siya ay nag-rise na from the dead, nag-resurrect na, then authority was given to him. Bakit? He obeyed. He did what the Father said. So, iginawad sa kanya ang all authority. Kaya nakuha niyang authority in heaven and on earth. Kaya sakop sa kanyang supremacy. Nakuha niyo? Sakop na sa kanyang supremacy. Heaven and earth. Hallelujah. Kaya kasi seated na siya with the Father. Ayan. Amen. So, I pray na naintindihan nyo. Amen. Seated na. Ngayon, Amen. He is also the God who equipped us. Ini-equip niya tayo. Hindi lang siya the God of authority, He is also the God who equipped us. Sabi niya sa Isaiah 45:5-7, I am the Lord, there is no other God. I have equipped you for battle, though you don't even know me. Habang hindi pa natin siya kilala, in-equip na tayo. So all the world from the east to the west will know there is no other God. I am the Lord and there is no other. Pangalawa na yan. I created the light and make the darkness. I send good times and bad times. I, the Lord, am the one who does these things. Ang ibig sabihin, ang Diyos na buhay, siya rin ang nagbibigay sa atin ng kakayahan to overcome. Kaya ano yung ibig sabihin ng equip you? Siya rin ang nagbibigay ng kakayahan. Kaya nga maunawaan mo ang Philippians, no? 2:13, nang sabi na that God gives us the desire and the power to do what pleases Him. Kasi siya ang gumagawa noon sa atin. Ibig sabihin, He is equipping us. Kung ano yung lacking, kung ano yung wala sa'yo, nilalagay niya. Kung ano yung kailangan mo para mag-overcome, binibigay niya. Because He is equipping you. Hindi ka niya pinabayaan. Kaya sabi niya, so the world from the east to west will know that there is no other God. Kasi pag nagpagamit tayo, nakikita ng mga tao sa buong mundo, God is with this person. Because God has shown His power in you. Yun ang ibig sabihin ng equipping. Diba? Napakaganda. Kung si God pala ay ganito, ini-equip ka. Bakit ka pa matatakot, no? He is also the God who assures our victory. There is no other God
who will assure your victory. No other. Just Jesus. Sabi niya, no man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. That's an assurance of victory. And verse 9 ng Joshua 1, sabi niya, have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Grabe na ang promise ni Lord. Ang pang-encourage sa atin because He assured victory. Because He is the one who fight for us. Siya yung lalaban para sa atin. Kaya sabi niya, no man shall be able to stand before you all the days of your life sa lahat ng panahon ng buhay mo. Sa lahat, sa buong buhay mo. If you stand with God. Sabi niya, do not be afraid. Do not be discouraged. For I will be with you wherever you go. Pero kailangan sunod ka. Lagi kang nasa ilalim ng utos ng Diyos. Hindi ka lumalabas. Lagi mong bitbit ang utos ng Diyos sa'yo. And this, His promise will come to pass in your life. Sabi niya sa Isaiah 54:15, indeed, they shall surely assemble, but not because of me. Part ng victory mo ay i-allow ni God lumapit sa iyo ang iyong kaaway. Whoever assembles against you shall fall for your sake. Sabi niya. Kaya nga, part yun na lalapit, maglabasan ang mga kaaway mo only to be defeated. Ganun din ang sinabi niya sa Deuteronomy. Deuteronomy 28:7. The Lord will cause your enemy who rise against you to be defeated before your face. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways. Kaya wag ka magtaka, bakit? Sabi ni Lord, He will be with me. Tapos, bakit ito parang wala na akong kakampi? Oo, part yan ng victory. Paano ka mag-victory kung walang lalaban sa'yo? Kailangan may lalaban muna sa'yo. Di ba? Amen. Kasi sa Psalm 23, sabi niya, and He prepares a table before your enemy. O paano mag-prepare ng table si God kung walang enemy? Dapat may enemy. Dapat nandyan lang ang enemy. Kaya ang sabihin mo, wag mo sabihin kay Lord, Lord, tanggalin mo ang lahat ng aking mga kaaway. Ha? Sino bang manunood sa iyo na pinapakain ka ni Lord? Sino mag-witness na the Lord is with you kung wala ka ng enemy? Does it make sense? Opo, amen. 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 Amen po. Hallelujah. Amen po. Amen. Amen. Kaya yung mga enemies natin, dapat pala sabihin natin, thank you Lord, may enemy na naman ako. Dapat pasalamat tayo. Bakit? Kasi Amen. makikita mo na ang ma-defeated sila without you doing anything. No? Thank you, Lord. Sabihin mo Thank you. ganyan. Sabihin mo doon sa mga nagagalit sa'yo, huwag kang magalit kasi sa ikabubuti mo. O, di ba? Sa ikabubuti mo, huwag kang magalit. Hallelujah. Sandali lang mga kapatid, may kumakatok. Okay, thank you. Quickly. Okay. Ayan. Ang aking bento ay kumakatok. Okay, praise God. So, huwag ka magrereklamo kung may mga enemies. It only means that your victory is near. Hallelujah. Ang ganda pa. Amen. Ayan, agree si Pastor Mercy. Parang may pinagdadaanan eh. Na? Yung mga pinagdadaanan, nagpa-parlor. Ayan. Kaya pala, nagpapaunat ka ngayon ha.
Amen. Wow, praise God. Hallelujah, may pinagdadaanan. Praise God. Hallelujah. Sana all. Uy, sana all may pagdaanan. Pastora Tess, meron po. But God is good. Kaya At all times. sana all daw may pagdadaanan. Pag lang ito mapagdadaanan yung buhok ko, Pastora Tess. Hallelujah. Praise God. Okay. He is also called the God who knows the end from the beginning. Oh, grabe. This is the God who knows the end from the beginning. Kaya Isaiah 46, 8 to 10. Sabi na, do not forget this. Keep it in mind. Remember this. You guilty ones. Ay, grabe. Sinama ko talaga yun. Para sa atin yung lahat. Verse 9. Remember the things I have done in the past. For I alone am God. I am God. And there is no one like me. Inulit na naman yan, no? Only I can tell you the future before it happens. Everything I plan will come to pass, for I do whatever I wish. Wow. Ito yung ating Diyos. The God who knows the end from the beginning. The God who knows no secret. Saan mo pa ipagpapalit ang Diyos na ito? Dapat wala na kasi ito lang yung talagang lahat ng kailangan mo. Amen. He alone knows your future. Kung gusto ka ng Diyos, dapat yung Diyos na nakakaalam ng iyong future. Kasi yung ibang Diyos, hindi na kumikilos, hindi pa alam kung anong mangyayari sa iyo. Hallelujah. Natawa na naman si Pastor Mercy eh. May pinagdadaanan talaga. Pastor Mercy Oh, masaya lang talaga si Pastor Mercy. Kasi may ticket na siya. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Pero, May ticket na siya. Papunta Manila. Pastor Mercy. Hallelujah. Ayan. We need the God who knows our future. Kung ang God mo who doesn't know the future, palitan mo yan. Kasi may God who knows the future. Okay? Praise God. Next. The supremacy of Jesus Christ. Ito naman. Ito sa Hebrews 1-4. Ito, maganda ito. Sabi niya, long ago, at many times, in many ways, God spoke to our Father by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He created the world. Oh, di ba? Si Jesus talaga ang nag-create sa world. Sabi dito eh. Ayan, heir na siya, pero He also created the world. He is the radiance of the glory of God. Diba parehas lang sinabi sa Colossians 1? The visible image of the invisible God. Dito man, the radiance of the glory of God. And the exact imprint of His nature. Grabe, exact imprint. And He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high, having become as much superior to angels as the name He has inherited is more excellent than theirs. Ito, summary lang ito ng Colossians 1:15-20. Ang Hebrews 1-4. Ganon din. Inulit lang natin dito. Kasi dito, pinakita na it is Jesus. So, ganito ang Diyos mo. Supreme in spirit realm and in physical realm. Hallelujah! Supreme. So, sabi sa Colossians 2:8-10, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit,
according to the human tradition, according to the elementary spirits of the world, and not according to Christ. Kaya nga lahat ng bagay yung iisipin mo, lahat ng ipinaniniwalaan mo, lahat ng decision making mo, dapat according to Christ. Kasi He's supreme. Hindi according to your tradition. Sabi ni nanay, bakit? Isisave ka ba ni nanay? Si Christ lang pwede mag-save sa'yo. Si Christ ang gumawa sa'yo. Hindi si nanay, hindi si tatay, hindi si mayor, hindi si boyfriend. Because this world has its philosophy and empty deceit. Maliligaw ka kung ang mundong ito ang gagabay sa'yo. Pero kung si Christ ang ilagay mo sa iyong ulo, the mind of Christ, you will be surely in success. Bakit? Verse 9, For in Him the whole fullness of deity dwells body. For in Him the fullness of deity dwells bodily. And you have been filled in Him, who is the head of all rule and authority. Ang sinasabi niya, in Him, ang fullness ni God, nasa Kanya. At pinuno Kanya by having the mind of Christ. Lalagay mo yung mind of Christ. Hihingin mo, give me the mind of Christ, Lord. The mind of Christ. Bakit? Because the mind of Christ is supreme over all in the spirit and in the physical. The mind of Christ is the fullness of Godhead. Pag sinabi mong fullness of deity dwells bodily, ibig sabihin the fullness of God dwells in Him. That's the mind of Christ. The mind of Christ, who is the head of all rulers and of all authorities. That's the mind of Christ. Ang ganda, no? So, ang mind of Christ, kapag meron ka, sinuko mo yung carnal mind mo. Kasi yung carnal mind, hindi makapagpasakop sa salita ng Diyos. Romans 8, hindi makapagpasakop sa batas ng Diyos. No? Sinful siya. So, kapag carnal mind ang meron ka, syempre, you think of sinful things. Makasalanan, makamundo ang iyong kaisipan. Bakit? Carnal. Pero kung mind of Christ ka, you think of spiritual things. You think of the laws of God. You think of the commands of Jesus. Then you are led by the Spirit of God. Bakit? Mind of Christ. So, ang mind na ito, bawat desisyon, bawat imahinasyon, bawat isip, pag controlled ng mind of Christ, ang body will follow. Paano ang synchronization nun? You have the mind of Christ, your body, kasi ang mind mo is carnal, tinanggal natin yon, di ba? Hiningi natin ang mind of Christ. So, the mind of Christ dito sa iyong ulo. Itong body mo, this is your body. Now, isusurrender mo rin ito for the Holy Spirit. Pag nandito na ang mind of Christ, the Holy Spirit will now descend, come inside you, use this body, your hands, your eyes, ears, nose, tongue, everything in you, even your feet, for His glorious purpose. Kaya signs and wonders. Kaya pag hinipo ka na si Slain, maglalapit sa'yo, umiiyak. Bakit? Na-synchronize ka. Your body and your mind become one with Christ. Naunawaan yun? Amen. Ang ganda Yes po. po. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Okay. Sample natin ito. One last time. Ito. This is body. Body to, di ba? Body. Bottle. Opo. Vessel. Pwedeng lalagyan.
So, wala siyang takip, no? Kapag ito, halimbawa, wala itong takip na ito ang carnal, pinatanggal mo yan. Kasi gusto mo magamit na ang mag-control sa'yo, sa iyong puso, ay mind of Christ. Para matuto ka, marunong ka magpasakop, marunong kang sumunod, at matuto ka sa loyalty ni Jesus. No? Para ibigay niya sa iyo ang desire and the power to do what pleases God. Philippians ba yun? Philippians 2:13. Okay. So, ito yung body. We ask, Lord, tanggalin mo ang carnal mind. So, tinanggal yung carnal mind. Give me the mind of Christ. Kasi syempre, pag tinanggal, sabi mo, tanggalin mo yung carnal mind ko, at tinanggal ni Lord, di wala ka ng mind. So, kailangan ng palit. Anong palit? Mind of Christ. Gusto ko ng mind of Christ. So, the mind of Christ, halimbawa, ito ang mind of Christ. Isusuklob. Mind of Christ na. Hallelujah. So, meron ka ng mind of Christ. And this is your body. Romans 12:1. Surrender your body also para magamit ng Holy Spirit. Hindi pwede na mind lang. Tapos yung body, hindi. Kasi, pag binigay mo yung mind of Christ, hingin din ni Lord yung body mo para mag-synchronize kayo. Amen. Para kung anong isipin ng mind, yung body will respond. Amen. Synchronize. Naunawaan? Amen. Hallelujah. Amen. Maraming salamat sa nakaunawa, Lord. Medyo, parang ramdam ko, parang nahirapan kayo. Hallelujah. Praise God. So, ang ibig sabihin nun, maiba ka na, ibang tao ka na. Amen. Synchronize ka na sa Holy Spirit, na iba na ang iyong kaisipan. Ayan, kaya sabi niya, kaya po dapat mo po si Lord, makilala mo po si Lord Jesus para kilala ka rin ng Holy Spirit. Para ang sasabihin mo ay kasama ang word, si Jesus. Amen. No? Kailangan mo makilala, kailangan mong kinlalin siya by His words. Kailangan mo ipamuhay ang kanyang mga salita. The only way, sa akin sarili ha, the only way that you will know Jesus, for me, is actually living in His words. Pag pinamuhay mo ang salita niya, makikita mo kung sino siya. Doon mo makilala si Lord sa kanyang mga salita. Hindi sa salita natin. Maraming nagsasabi niyan, I have the Holy Spirit. Sabi ni Holy Spirit, kagabi ganito, the Lord told me. Ay. Tapos tingnan mo, o sige, palagay natin, nangusap sa kanya si Lord. Sige, nangusap sa kanya si Lord, patingin nga ng buhay mo. Pagtingin mo ay pasaway. Hindi pa alam ng salita ng Diyos. Ay paano nangusap sa'yo si Lord? Kung nangusap sa'yo si Lord, para sa'yo yun. Para magbago ka, matauhan ka. Kaya huwag tayong magalit. Pag sinabi para sa'yo yan. No? Pag sinabi sa'yo, para sa'yo yan, kapatid. Ang salitang yan. Yakapin mo, ay para sa akin to. Salamat. Magbago ka kaagad. Hindi yon, sasabihan ka, para sa'yo to, kapatid. Akala mo sa akin. Oh, bakit tayo nagagalit? Dapat nga matuwa tayo para sa atin pala. Ako pag tinatamaan ako sa preaching noon, sinasabi ko, more Lord, more. Change me. Pag nasasaktan ako, sinasabi ko, Lord, there's something wrong with me. Kasi bakit ako nasasaktan? Salita mo ito. So tanggapin mo, yakapin mo. That your mindset be changed. Hallelujah. Ito, ang sinasabi kong synchronization is Romans 12:1 and 2. No? Kaya, kailangan mabago ang kaisipan. Kailangan matanggal ang carnal mind. Diba? Sa Hebrews 3:12. Diba? Ano yung Hebrews 3:12? Yung unbelieving heart is evil.
and it will move you away from Christ. Kaya walang dapat evil thoughts, walang evil mind, walang evil thinking. Pag may evil, puro evil thinking ang nasa isip mo, ay hindi yan mind of Christ. Kasi ang mind of Christ, detest evil thoughts. Ayaw niya ng evil thoughts. Ano yung mga evil thoughts? Yung iniisip mo na makasarili. Yung wala na akong pag-asa, ganito na lang talaga ako. O kaya, ay naku, nakinig ko si chismis, mga chismis, o si ganito, si ganyan. Evil thoughts. Nag-iisip ka ng masama. Either laban sa'yo o laban sa iyong kapwa. Evil thoughts is evil heart. So, paano ka nagkaroon ng mind of Christ kung evil yung nasa mind mo? Kailangan tanggalin yan. Desisyon yan, kapatid, para matanggal, decision. No? Sabi ni Jo, need to know more of Jesus by having relationship with Him, knowing the truth about Jesus through His teachings, His words. There is no other way but His words. Applying His words to your life, you will know Him. There is no other way of knowing Him but to apply His words in your life. Hallelujah! Praise God. Ang babait ng mga estudyante ito, walang kaimik-imik. Amen po. Hallelujah! Amen. Tunay nga Amen po. Hallelujah. Now, Jesus did not just say any philosophy. Actually, He reveals His supremacy to the world. No? Ibinulgar niya kung sino siya. Hindi niya tinago. Sabi niya, John 8:58, and Jesus said to them, to the Israelites, most assuredly I say to you, before Abraham, I am. Oh, si Jesus nagsabi, bago kay Abraham, nandito na ako. Sinabi na niya that He's supreme over all creation. Nandito na ako. Bago pa si Abraham, naging Abraham. Bago pa siya pinanganak. Kaya sabi sa kanya ng Pariseo, paano mo nakilala si Abraham? Wala ka pang 50 years old. Si Jesus, walang 50 years old. Pero the Word, He was the Word. And the Word is immortal and eternal. Kaya nga, Jesus and the Word, iisa. Ang pagkakaiba sila sa kanila, sa umpisa lang, is that Jesus was immortal. Jesus was mortal. But after the resurrection, Jesus became immortal. Bumalik ang kanyang pagiging immortal because He became God this time. Hallelujah! Kaya, tanong. Wow, natapos natin tonight Ang tanong, is your fear bigger than Jesus? Anybody who can answer me this? Is your fear bigger than Jesus? Tanong ko, Pastor Rondel. Pastor Rondel, kanina nakarinig ko si Pastor Rondel Yes po. Sagutin mo ang tanong. Jesus is bigger than my fear. Jesus is bigger than your fear. Talaga Okay. How do you prove that? Anong situation that you have proven that Jesus is bigger than your fear? I cannot deny it po kasi sa dami po ng ginawa niya po na goodness po. Okay. Sa daming ginawa ng goodness, ibig sabihin miracles? Tama? Yes po. Yung
hindi po ma-deny na hindi po dahil what I am today or dahil po sa goodness po ng Panginoon, yung ano po, yung kaparaanan niya, not by hindi po dahil sa sarili kong lakas, kundi dahil kung sino po talagang Panginoon. Kapag nagkaroon po ng submission, lalo na po yung loyalty po sa ating Panginoon. Amen. Cannot imagine po. Amen. Okay. Praise God. Thank you. Thank you, Pastor Rondel. Anyone else? Or should I call? Thank you, Pastor Rondel. Glory to God po. Dapat ba ako magtatawag? O Brother Marlon, is your fear bigger than Jesus? Bakit mo? Why? Yes? Why? No? Why? Mga why? No. Patayin mo muna yung isang ano mo dyan, gadget. Patayin mo yung sound para walang echo. No ang sagot mo. At why? O, Bakit? mas malaki talaga ang Jesus ko sa aking buhay kasi may mga miracles, may mga problema pa akong dinaanan na hindi ko maisip, lubos maisip, bakit nalampasan ko ba? Amen. So mayroon akong Diyos, mayroon akong Jesus, na alam ko siya yung nagligtas o nagbigay sa akin ng mga solusyon na yon. Amen. Glory to God. Wow. Thank you, Brother Marlon. Maraming salamat. Tatawag Thank you pa po. ako dito. Kasi, Pastora Tess, yes po. si Don po. Yes, Don. Ako po, no din po ang answer ko because sa mga nangyari sa buhay ko in the past, siguro po dati ganyan po. But now, I overcome the fear because na-experience ko po that I overcome my past. Lahat po na nangyari sa buhay ko. Yung fear na yon na nawala talaga po siya. Yung nalabanan ko, na-overcome po siya. Talaga na, praise God po, dahil ngayon po, when whatever comes my way ngayon po, natututo na po ako, itaas po sa Kanya. Ayun. Yung po, tinataas ko po sa Kanya. Kahit ano po, kahit provision po, kahit po nagkukulang po. Wala na po yung fear. Tinapakan ko na po siya. Ganun po yung ko po, overcome the fear because I overcome my past, yung mga shame in the past at yung mga pain and hurts ko po. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sino ba ang gusto mag-volunteer from Abu Dhabi? From Abu Dhabi. Nasaan? Pwede po, Pastora? Yes. Yun nga po, Pastora, just like sa sinabi po nila, our God, Jesus is bigger than our fear po. Kung bakit po, dahil sa recent situation po nga po, nung nagka-recall nga po sa mamo exam ko po. So, yung thoughts po ba na yung in-inject ng enemy always na you have to fear kasi baka ano na yon, ganyan. Baka may sika na, ganyan ba, Pastora, yung thoughts. Pero, praise God nga po dahil sa mga katruan po ninyo. Sa lahat po ng mga teachings, I was able to apply it that time. And then, yun nga po, praise God po because I was able to, with the help of God at saka sa teaching, I was able to subdue my fear po. So, yun po, Pastora. Praise God po. At I would say talagang na-overcome ko na po yung fear. Compared po kasi nung back 2020 na hindi ko pa po kayo nakikilala. Grabe na. Alam niyo na po yung pinagdaanan ko back then, yung in bondage sa fear, worries, anxiety. Talagang hindi po madali. But then praise God, this time po, I was able to overcome my fear. So praise God po. Yun po. Amen. Hallelujah. Ayan, si Kan Kiara from Hong Kong. Yes, Kan, sagutin mo ang tanong. Ang sa akin po, sagot ko po dyan is no din kasi base po sa mga katuruan po na aking natatandaan, fear came from evil spirit or in darkness.
And I believe po na Jesus or God, our God is more powerful, and evil or the darkness is just created by God. And sabi nga po sa salita ng Panginoon sa kanyang words na everything is possible. Kaya kung may authority tayo sa lahat over dito sa mundo, so magagapi natin or malalampasan natin. Wala silang magagawa kung tayo ay naniniwala sa salita ng Diyos at kung tayo ay may pananalig or strong faith sa ating Panginoon. Yan lang po. Amen, amen, hallelujah. At I think mga taga Hong Kong din tong sumagot sa GC, ano? Sabi ni sinong una dito? Si Laida, sabi niya panahon ng problema at alalahanin na pagtagumpayan, nasolusyonan. Amen. Si Blessing, no po, Pastora, kasi sabi niya po ay sa 1 John 4:4 na for who is in you is bigger is bigger and is ano daw nagkabali-baliktad who is in you is bigger than he who is in the world. Ganon. He always give you solution in every problem. Ayan, praise God. At bago din sa tanong ni Brother Neri, si John Bryan, sabi niya, no spirit of fear will even bow down at the mention of His name. God is even bigger than our imagination. He is boundless. He is limitless. Amen. At si Blessy, ayun, kinurek ni Blessy. Amen. Maritas Madronio, I'm no longer a slave of fear for I am the child of God. I pray na ganun nga, ano? Kasi hindi po madali yung pagiging child of God. We really have to walk into His commandments. Ayan. Ito si Neri, Brother Neri, Pastora, paano po nalampasan ni Lord Jesus ang pamumuhay sa walang kasalanan nung naging mortal po siya? Amen. Okay, paano niya nalampasan? He was focused sa kanyang kaisipan po, no? Ay focus po siya sa purpose ng kanyang buhay, no? Bakit siya pinadala at dito sa mundong ito, bakit siya ipinanganak? Hindi po nawala sa kanyang puso ang purpose ng Father. Kaya po siya sinless. Kaya nga sabi nga sa Philippians 2:13 that God gives us the desire and the power to do what pleases Him. Ito yung nangyari kay Jesus. Jesus has that desire from the Father and the power to do what pleases the Father. Yun ang ano doon. Kaya hindi siya nagkakasala, hindi siya nag-give in. Siya din ay tinutukso, pero na-overcome niya lagi by the Word of God na pinamumuhay niya. At yan ay pinakita sa atin sa Matthew 4:4. No? Kaya po, kung saan tinukso siya pero hindi siya nagpatukso. Kasi po, ang tukso, decision po yun. Wala pong hindi po tayo pwedeng gawing makasalanan ni Satanas. Kasi desisyon po yun. Desisyon mo na matukso. Nandiyan ang tukso. Pero nagbibigay suhesyon kung gagawin mo o hindi. Si Jesus, lagi niya pinipili i-decide ang salita ng Diyos. Lagi. Tayo, kapag nakita natin, nagustuhan ng ating mata, yun ang sundin natin, hindi ang salita ng Diyos. Yun ang pagkakaiba sa atin. Praise God. Hallelujah. Si Julieta Marsan, no po, kasi po palaging maayos, maganda ang tulog ko sa gabi. Hallelujah. Okay, Kat Reyes. Yes, Kat, nag-raise ka ng kamay. No po, Pastor. Yes po. Pastor, tanong ko lang po. Yung kanina po na binasa niyo po na scripture po, 'di ba ang sabi po ng Lord Jesus is siya nga po ang I am. Yung sa Exodus, Pastora, nung nag-introduce po yung sa burning bush po, yung kay Moses po. Yun din, 'di ba ang introduction po ng Lord of who he is Yahweh, I am who I am. Yes. So connected po yun, Pastora. Yes. Ang Panginoong Jesus po ba yun? Yes, because Moses is in a later generation from Abraham. Okay.
So si Jesus po ang kumausap sa kanya nung time na yun, Pastora. Yes. Si Jesus Wow. din yun. Ay, thank you po, Pastora. Thank you po. Amen. Amen. Hallelujah. Makikita niyo yan sa later on sa pag-discuss natin sa Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? No? Makikita natin yan. Ang the three Godhead, yung mahirap sagutin. Paano po naging tatlo ang God? Makikita po natin sa ating discussion, but that would be later. So, yan. Ayan. At si Moses ay nangyari pagkatapos ni Abraham. So, si Moses din ay anak ni Abraham. Hallelujah! At Nicole Biliedo, no po, because I realize po that if you just trust God and give all your fears to God po, God will give you peace and He will continue to guide you and fill you with His comfort po. Amen. Hallelujah. At si Ninya Tagayon, sabi niya, our God is bigger than our fear for the very reason that we still keep on hoping, praying, and trusting Him, the one who is in us than He who is in the world. Amen. Amen. Sino pang gustong sumagot? Jaylee Lazaro? Yes. Pastora, Hmm. may Sasagot ka ba? question. Ay, question. Okay. Yung po, yung tungkol po kay Melchizedek, Melchizedek. Mhm. Opo. Di ba po, ano siya, priest and high priest and king po siya, King of Salem. na para siyang si Jesus yung description. Possible po ba na Si Jesus pumasa kanya ang Holy Spirit nung Actually, time na yun? si Melchizedek has no end, has no beginning. Naunawaan mo? He is the king of Salem, but he has no beginning. And he never died. He just appear and disappear. But he did not die. Kaya nga, he's the high priest in the order of Melchizedek. Kasi si Jesus din yun. Kaya minsan lang na-mention nag-appear si Melchizedek. Opo, sa Genesis. Opo. At nag-tithe doon si Abraham. Opo. Kasi that was the first appearance of the high priest na si Jesus. Kaya order of Melchizedek. Di ba? So, na-identify nyo na si Jesus sa Old Testament. Finding Jesus in the Old Testament. Amen, amen. Hallelujah. Ayan, si Roldan Cadabos. No po, kasi he owns everything. Kaya si fear, kaya niya utusan na lumayas sa isip natin. Kaya need lang po natin pasakop. Amen. Hallelujah. Ayan. Itong question na ito is for you to think on your own. Later, pinalabas lang natin yan, pero once you are alone and you are facing difficulties in your life, you should remember this question and what you answered. Kasi ang fear will magnify itself para ipalakihin ang sarili niya. Pero yun lang kaya niyang gawin. But Jesus is bigger than your fear. Pinakita natin ang kanyang supremacy. Spiritual, physical, supreme siya sa lahat. Saan ka pa? Ang Diyos mo, supreme in the spirit world. Supreme in the physical world. Walang makalupig sa kanya. He is the God of all authority. He is the God who equipped us. He is the God of victory. Ano pa ang kailangan mo? He is your provider. He owns the heaven and the earth. Kaya nga siya, having authority. Diba?
He's the great I am. Lahat ng kailangan mo sa Kanya. Kaya nga, remember this question. When you are fearing, ask yourself, is my fear bigger than the Lord? Of course, the answer is no. Kaya, tingnan natin. Hebrews 3:5, sabi nga, don't love money. Bakit don't love money? Kasi ang number one problem ng buong mundo, kasama na tayo doon, provision. Kaya sabi ng author ng Hebrews, don't love money. Be satisfied with what you have. For God has said, I will never fail you. I will never abandon you. So you can say with confidence, the Lord is my helper. So I will have no fear. What can mere people do to me? Don't be afraid of people. Because they're just people. Yun ang sinasabi dito. They're just people created by God. Just like you, just like me. Verse 7, remember your leaders who taught you the word of God. Think of all the good that has come from their lives and follow the example of their faith. Hallelujah. Ganda, no? Yeah, follow my faith. The example of my faith. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Sabi niya, thank you, Pastora, sa question. It is good reminder for us. Naharap kami sa challenges. Sa mga, our God is greater. Our God is bigger, higher than any other. Amen. Alam mo kasi, madaling sumagot kapag wala ka sa sitwasyon. Kapag logic ang gagamitin mo. Pero, applying the word of God is not logic. Kasi ang enemy mo is speaking in your ears to your mind and you do not see him. Mahirap kalabanin. Kasi may carnal mind pa. Tanggalin mo yung carnal mind. Tanggalin. Isuko ng isuko. Itatwa. At yakapin ang mind of Christ. Kapag hindi ka pa synchronize with the Holy Spirit, mahirap lumakad. No? Yung isang paa mo papunta kay Jesus, yung isa papunta sa gusto mo. Ang hirap maglakad ng ganon, sakang ka. Naglalakad ka na sakang. Di ba? Tapos hindi lang yon. Lagi ka pang tumitingin sa pas mo. So, yung paa mo, ganon na maglakad, nakatingin ka pa sa likod, hindi ka makakarating sa patutunguhan mo. Kasi sa panaylingon mo sa pas mo. You trust God. Don't be afraid. Pag nakakita ka ng leader mo, I am your leader kasi you're listening to my preaching. You're listening to my teaching. Then follow my faith. Kasi ako, nililid kita kay Jesus. Hindi kita nililid sa sarili ko. Pinapakita ko sa iyo how to be victorious with Jesus. Amen? Amen po. Hallelujah. Amen po. Amen po. Amen. Thank you, Lord. Napagod ako sa kaka-explain na. Parang nahirapan ka. Pastora, parang iba yung ano po, yung verse, hindi po Sa siya Hebrew Hebrews. 5 to Hindi 7 po siya, iba po. Pastor. Opo, mali Teka, po. baka mali yung Opo. nilagay ko. Opo, yung siguro ano po. po. Teka, sandali lang. Hindi po siya Hebrews. Kasi NLT di po po. Hindi po Hebrews iba po. 13. Sorry. Kulang po ng 13. 1. Salamat po. Kulang ng 1. Hindi pagpapos yan. 5 to 7. Hebrews 13. Bakit naiwan yung 1? Teka. Hindi naman. At sinabi mo agad. Walang 1. Thank you po. Kinuha ng pusa yung 1. Praise God. Amen. Alam niyo, nahirapan akong mag-explain. Parang ang tigas-tigas ng wall.
ganito pagka nahirapan ng mga tao. Nahirapan ba kayo? Amen. Napaka Hebrews Nakita- 13, iba ng mali po. Ha? Mali? Paka-solid food po. Mali Solid food. po. Ano yung mali? Hebrews 13, 5. 5 to 7. Bakit mali? Let your conduct be without covetousness. Ala? Hebrews 13? Hebrews, nasa harap ako ng Hebrews 13 na Bible. Hebrews 13, 5. verse 5, verse 5 po. 5 to 5 to 7. Mali 5, nga 6, 7 po. Mali po Bakit ba? ba? NLT verse. NLT. Tingnan nyo daw yung Hebrews nyo. Tama ang Hebrews ko. Ano yun? Tama po, Pastor Ates. Ano yung naging, baka kayo ang mali. 13 po, 1-3. Ayun lang naman yun. Wala namang Hebrews 30. Ayun lang naman po yun. 13, 1-3, 1-3. 1-3 po. Ayan, praise God. Ayan. Tama. Sabi ni Mildred, tama eh. Opo. Verse 5, 6, 7. Okay, truly helpful ang lesson po. Hey, glory to God. Si Nicole. Si Nicole, 11 years old. No? Nandito. Grabe kayo. Kamusta si Papa niya? Ha? Kumusta na si Papa mo, Nicole? Ha? Okay na si Papa? Hindi yata to kasama sa hospital eh. I'm not sure yet po. Yun, nasabi sa iyo eh. Hindi kasama. Hindi kasama. It's okay. Papa is so fine now. No, nothing to worry. Ayan. Ano daw? No po, Timothy 1:7, for God has given us the spirit of fear, but of power, of love and sound mind. Yes. It is true. But you need to walk on that word. Kasi madali lang mag-quote ng verse. To manifest it, that's the problem. Okay. So, nakita nyo na, no? Ang kanyang bigness. Napakalaki ni God. So, matatakot ka pa ba? Ang tanong doon. No. Dapat hindi ka na matatakot. Kasi ganun pala kadaki ang Diyos mo. Supreme over all. Ang alam mo lang supreme noon, ice cream lang. Di ba? Yun. Ang alam mo lang na supreme, ice cream. Pizza, Pastora. Masarap yung So si Pastora Mercy, nakangiti pag ice cream eh. Ano Pastor Mag? Wow. Kaya yun, supreme noodles. Supreme noodles. May supreme noodles pa pala sila doon. Pero tingnan mo Yung Lucky Me Supreme Pastora, yun lang yung alam ko na Lucky Me. Oo, tingnan mo. Pero ngayon, si God supreme pala. Spirit and physical. Kaya kapag humarap ka ng deliverance, kailangan mindset mo to lahat, itong tinuro na ito. Mindset mo dapat to, alam mo. Ito ang nasa puso mo, na laman ng iyong isip. Kung sino si God mo. Lahat ng itong tinuro ko. Huwag mo kalimutan. Pag naharap mo ang demonyo, alam ng demonyo ang sinasabi mo kasi alam niya na alam mo kung sino si Jesus. Kaya hindi kanya kayang takot-takutin. Kasi alam mo eh. Alam mo? Yung mga thrones and kingdoms and spirits in the air, authority, yun din ang sinasabi sa Ephesians 6. Yun ang sabi, put on the whole armor of God. O yung whole armor ni God, teaching ni Jesus yun. The helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the buckle of truth. Naku, pag nagsuot ka ng buckle of truth, bawal magsinungaling. Kasi buckle of truth nga eh. No? Breastplate of righteousness. Naku, lakaran mo ang laman ng iyong puso. Righteousness ni Jesus. Fitted with your feet with the gospel of peace. Lakaran mo ang gospel. Yun yung whole armor. Yung buong pagtuturo ni Jesus, buong gospel ni Jesus, yung armor of God. Bakit helmet of salvation? Huwag mo kalimutan ang ginawa ni Jesus at the cross. Huwag mong kalimutan at any point of time.
Kaya lang, hindi mo alam to kasi walang nagsabi sa'yo. Pero ngayon, na may nagsabi na sa'yo, hindi ka na kayang takutin ni Satanas. Kasi alam mo na. Pero kung ngayon, after na sinabi ko sa iyo to, itong lahat ng pagtuturo na ito, kasi next week, papasok na tayo sa knowing the Holy Spirit. So, kung after this teaching, matakutin ka pa rin, walang pumasok sa lahat ng tinuro ko. Ganun ang ibig sabihin nun. Kasi ngayon, dapat nabago na ang isip mo. Ganito pala si Lord. Ganito pala siya kalaki. Yung palang, the God of all authority, hindi ka na dapat natakot sa darkness o kahit sa anong problema mo. Because, pag sinabi mong authority, sabi ko sa'yo, kahit border ng other country, pag sinabi ni God, bubuksan ko, bubuksan niya. I'll give you an example. The God of all authority. Sabi ng Qatar, hindi ka pwedeng umuwi. Pero kung gusto mong magpa-deport, ikukulong ka namin kasi kahit wala kang kasalanan, yun talaga ang proseso ng deportation. Kukulong ka. Sabi ko, ba't mo naman, hindi na dapat ako kulong kasi may ticket na naman ako eh. Pero kasi yun ang proseso. O kasi kung hindi ka magpapakulong, then, kasi syempre ayaw magpakulong kasi malalagay yan sa record. Sabi ko, kung hindi ako papakulong, ano ang proposal? Manghiram ka ng passport ng iba to guarantee. Okay? Call a friend. Tumawag ako ng born again, non-born again, kapatid ko, kaaway ko, tinawagan ko lahat yan. Pwede pahiram ng passport. This is my condition. Lahat sila nagsabing hindi. Lahat sila ha? May pastor pa. Hindi. Hindi raw. Kasi passport nila yun eh. Sabi nga, inutos pa ni pastor, huwag nyo ipahiram ang inyong passport sa mga ganun ang kondisyon kasi hindi nyo alam kung anong mangyayari sa kanila. Ganon. Palagay na natin na meron silang nakaraan na hindi maganda sa the same problem. Palagay na natin. So, wala, in other words, kahit kapatid ko, hindi ako pinahiram. So, I called God. Sabi ko, Lord, 10 minutes na lang, magsasara na itong immigration. Makukulong ako, hindi alam ng company ko, wala nakakaalam. So, sabi ko nang ganun, Lord, ikaw lang naman ang friend ko. And I know you can save me. After nung prayer na yon, nagbaba ng email ang isang general na Qatari na hindi ko kilala. We never met. Nagsulat siya, let her go. At talaga napatayo yung immigration lawyers. Uy, the highest, sabi na high position, very influential. He said, instruction, let me go, let go. So, iniskortan pa ako ng mga pulis papunta sa isang office kung saan inonote yung flight ko, inonote yung day ng ganun, basta lahat. So, sabi nila, so no friend lend you a passport? Sabi, no sir, sabi ng ganun. Okay, change your friends. So, pagbalik ko, nalaman ng church. Sabi nila, ano na nangyari? Gusto nila ako magsalita sa harap. Sabi ko, in the end po, ang sabi ng immigration, change my friends. So, wala born again friends. Change my friend, hindi ko kayo friends. Di ba? Kaya yan. Pero Wala si na Lord, kwento. di ba? Gobyerno pa, binuksan ni Lord. Let go my child. No, let go.
Ganon. Ito, recently, last month, nakareceive ako, while teaching sa TSNC, nakareceive ako ng message. Please intercede, Pastora. We are at the airport. Hindi sumasagot ang Narita Airport. Maiiwan ang anak ko. We cannot postpone this flight. Okay. Malay ko ba kung anong problema nila? Okay. Nag-type ako ng prayer. Sabi ko, Father, may your favor come upon them. Sinabi ko yung pangalan. Open the gates of Narita. Let them come in. Nagstay sila. The next na message sa akin, Pastora, we are here. We arrived at Japan. Narita Airport. Hallelujah. Pag sinabi ni God, He's the God of authority. Okay? Pag sinabi niyang open, nobody can close. Pag sinabi niyang close, nobody can open. Amen. Ganon si God. Pag sinabi niyang healed, nobody can remain sick. That's the God of authority. So bakit ka natatakot? All you have to do is believe. I have a God of authority. Sabi ng demonyo sa akin, I am the king. Sabi ko, no? You're just a creation like me. Galit na galit siya. I am the king. No way. Just a creation like me. So, wala kang fear because you know your God is big. Okay, thank you Lord. Hallelujah. Praise God. At sumobra na naman po tayo. Magbabayad na kayo sa akin. Okay, sabi dito, Jeline, yung anak ko po na bunso, si Jared, kapag sinasabi po niya na natatakot daw siya, palagi ko sinasabi sa kanya na huwag siya matakot kasi kasama si Jesus. At sabi ko po sa kanya, every time na matakot po siya, call to Jesus for prayer. Ayan, tinuturo sa anak. Kailangan ituro mo rin sa sarili mo ha. Kailangan yon. Lahat kayo nandito. Pagkatapos na ito, ng teaching na ito, bukas, dapat you have decided not to fear. Dapat sa imagination mo, pasok na yung ganito pala kalaki si Lord. Amen. 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 Amen po. Praise Thank you, God. Lord. Thank you, Lord. Okay, Thank you, Father. is there any other question or clarification request? Or ano ba? Ano bang gusto nyong itanong? Amen. O magchi-change na kayo ng friend? Nag-change na po ako ng Pastora Des. Change ka Tinanggal na. na sa akin. Pastor, change friends na ba? Nag-change Thank na you, ng Lord. friend. Ayan, praise God. Hallelujah. Okay, so maraming salamat sa bawat isa. Sandali lang po. I think I need to print screen. Okay, print screen. 73 lang po tayo. So next time po sa pagtuturo ay pwede po kayo mag-invite, no? Pwede po kayo mag-invite. At sabihin nyo doon sa invite ninyo, this is the link. Pasahan nyo lang ng link. Pasok ka na. So, let them in. Dahil 73. Meron pang seats. Meron pa pong seats sa Zoom. 100 po ang capacity ng Zoom. Pero hindi ko sila pwedeng papasukin sa GC, ha? Dahil punong-puno ng ating GC. Yun lang, sa invite lang sa teach. So, don't invite them sa GC dahil hindi ko talaga sila papasukin sa GC. Praise God. Maraming salamat. Salamat po. Ayan. Ayan. Okay. Nakita niyo na ang inyong attendance dyan sa ating GC. Praise God. Okay. So, kung wala na po tayong tanong, check ko lang dito. Thank you sa lesson. Okay. Praise God. Amen. Kung wala na po, ay tayo ay magpapaalam na.
Amen. Praise God. Tatawag ako dito na mag-pray para sa atin. Hallelujah. Amen. Kinakabahan na sila, Lord. Pinatay nila ang kanilang mga camera. Ang ganda. Pili tayo mula sa likod. Hello, Josie. Good morning. Pag-pray na natin ito. Nasa work ka pa ba rin ba? Opo, Pastora. Nasa work pa daw siya. Opo. Kapapasok ko lang po sa work. Sige. Morning Pray po. na. Good morning. Pag-pray tayo ni Brian. Brian? Ay, sorry. Ayan, si Brian, nasa work ka pa rin din? Hindi sumasagot si Brian. Baka nasa work ka Sige rin. po, ako na lang po. Kahit po Ayan. mag-say lang. Sige. Kaya. Sorry po. Father God in heaven, maraming po salamat, Panginoon God, na sinamahan mo kami sa oras to, Lord God. Napakadami po ng katuruan ibinigay niyo po sa aming Panginoon God. Maraming pong salamat, O God, sa buhay po ni Pastor at kay Pastor Vince, O Lord God, na siyang patuloy na gumagabay sa amin, O God, upang marinig namin yung salita, Panginoon God. Maraming po salamat, Panginoon, sa ipabuti niyo sa aming mga buhay, Lord God. Dalangin namin, Panginoon God, sa bawat isa, anumang pong narinig namin mga salita mula sa iyo, mo, Panginoon God, natutunan namin, Panginoon God, sa oras ito, Panginoon God. Iukit yung Panginoon God sa aming mga puso't isipan, O God. Ito may apply namin araw-araw, O Lord God. At dalangin ko po na maging dalahin namin ito sa pang-araw-araw namin pamumuhay, O Lord God. Sa aming pagtulog, Panginoon, makataasan, O Lord God. Samahan mo kami, O God. May possess our bodies, may possess our souls and our spirit, Panginoon God. At dinadalangin din namin, Panginoon Ama, sa iyo, Panginoon God, sa aming buong pamilya, O God, na wala, Panginoon pa sa iyong katuruan, O God. Dalangin ko, Panginoon, hipuin niyo sila, Panginoon God, mabuksan ang kanilang kaisipan, O God, na ma-realize nila, Panginoon, na kailangan kanilang, Panginoon God, sa kanilang mga buhay, Panginoon God, na sila'y lumakad din, Panginoon God, sa iyong katuruan. Maging kabilang din namin, Panginoon God, sa iyo. Maging kabilang din namin, Panginoon God, ang aming buong pamilya, O God, sa katuruan ito, Lord God. Lord, pinupuri ka namin, Panginoon, ang mga kataas-taasan na ikaw lang, Panginoon, aming kaligtasan, aming protection, O God, sa lahat ng bagay, O Lord God. Lord, maraming po salamat, O God, sa patuloy ng paggabay sa amin, O God, sa pagbibigay mo, Lord God, ng protection, provision ng Panginoon God, haliya. Lord, dalangin ng Panginoon, gamitin mo kami, Panginoon God, haliya, na marami po din po kami maakay, O God, na matupad po namin, O God, o mabigyan po namin ng magkaroon po, Panginoon God, sorry po, Lord God, Jesus, ang hallelujah, God, na ito'y madala po namin, O God, mai-apply namin sa aming pamumuhay araw-araw, at ito'y po may makita, O God, sa aming mga buhay, O God, ang makita po ng pamilya namin, O God, sa aming mga buhay, O God, na kayo ay sumasa aming Panginoon God, at Lord God, maraming po salamat, Panginoon God, sa patuloy pagkabay sa amin, Panginoon God. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. At thank you, everyone. Maraming salamat sa inyong pagsama dito. God bless. God bless, everyone. Thank you, you, Pastor. God bless you. God bless God bless everyone. everyone. Good night.